It's part of communication for 25 years. Please, wag na wag nyo gagawin. Do not assume. Huwag kang mahiyang magtanong. Kasi minsan, di ba, silence na lang, di ba, na parang feeling mo, okay, ba't di siya nagsasalita? May ginawa ba ako? Today's topic is super relatable. Paano kung siya ang tahimik? Paano magmahalan? Paano magkaintindihan? How can we grow in marriage? Even iba yung communication styles. First, siguro kailangan natin awareness. Kailangan ma-recognize natin yung difference. Hindi tayo nakafocus dun sa flow ng communication level. Hindi kasi style yan eh. Like for example, may mga iba magaling magsulat. May mga iba talaga magaling magsalita. May mga iba magaling mag-art. In other words, we just need to respect each other's difference. Oo. Kung yan ang way of communication niya eh. May mga iba, introverts, di ba? Yung parang tahimik lang. May mga extrovert naman. Tapos ine-express nila. Ang importante, huwag nating pilitin na baguhin. You cannot change one another. Ang importante talaga, siguro, is we need to learn how to adjust with one another. Kaya nga sa mga nakikinig sa amin ng mga bagong kasal dyan, try to study and understand your spouse. Huwag muna mag-judge, maging judgmental. Hindi tayo nakafocus na dahil different tayo. Negative na kagad yung connotation doon. Hindi mo isipin na ay mistake or it's a broken relationship. Di tayo mag-agree dahil masyado tayo magkaiba. We're just different, but it's not a mistake. It's part of communication for 25 years. Please, wag na wag nyo gagawin. Do not assume. Huwag kang mahiyang magtanong. Kasi minsan, di ba, silence na lang, di ba, na parang feeling mo, okay, ba't di siya nagsasalita? May ginawa ba ako? Ano ba ginawa ko? At the same time, this is what I realized also. Silang mga magkakapatid, pag nagsasalita sila, malalakas ang boses. para silang nag-aaway. Pero it doesn't say that when you're loud, you're angry. Right? Kami naman, tahimik ako. Malumanay ako magsalita. Very important talaga that you need to learn yung speaking style. No? Remember, meron tayong nangyari sa atin mismo na ako kasi pag meron tayong conflict, ito naman, silent lang ako. Hindi ako masyado nagsasalita. Paano tayo nagre-respond doon? Yeah, ang importante kasi I think we have to create a safe space for both styles. Ito lang, believe me, we just need to create space. Yeah, definitely. Oh, we need to respect one another. Yun nga, para sa mga taong tahimik, kailangan nila talaga ng oras na para sila ay makapag-isip. Just give them space na hindi sila na-pressure. Kailangan kasi mo proseso eh. Hindi mo pwedeng pilitin. Diba? Like for example, ginagawa muna natin, nagte-text muna. Kumbaga nagbe-build up yun. Hindi mo pwedeng pilitin na kailangan pag-usapan na natin now. And then yung talker naman, pabayaan natin magsalita. Yun nga parating natutunan ko sa'yo eh. Isabihin ako sa'yo, pakinggan mo lang ako. Wala kang sabihin, wala kang solusyon. Listen without being defensive, di ba? At the end of the day, doon talaga magsa-start yung conflict eh. Pag pinipilit mo mangyari, yung gusto mo mangyari now na, kasi nga gusto mo may solusyon na, may answer na, we need to create that space. Dahil iba't-iba tayong mag-proseso. At saka, yun nga, kung mainit pa, di ba, pag-usapan nyo na lang, mamya. Or pwede ko bang share muna to sa'yo, pag-isipan mo na lang. Oo, kaya sabihin no, pwede pag-ready ka na, pag-usapan na. Halos araw-araw sila nag-aaway. Not because of money, because of misunderstanding. Kapag nagsalita si Mr., nasasaktan si Mrs. Tahimik naman si Mrs., iniisip ni Mr., meron namang problema. Hanggang pareho silang napagod. Pero isang araw, nakita nila itong libro na ito. Libro ni Coach Chinky at ni Coach Noby. Doon nila natutunan makinig bago sumagot, magpatawad bago magtalo, at magmahal ng may respeto at teamwork. Hindi lang nila inayos ang relationship nila, bumalik din ang saya sa kanilang pamilya. So kung ako sa inyo, i-type nyo yung LOVE or love to get this book para maranasan mo rin ang fresh start sa inyong relationship. Get it now. Limited time only. Isa pang major issue, love language na alala mo. Di ba? Touch, time, appreciation, affection, gifts, and then yung service. Minsan na-weaponize yun. In the sense na, ay, appreciate mo ko araw-araw. So, yung parang minsan yung difference mismo ay nagagamit. Tapos yun nga, di ba? Kunyari, hindi ka nakakapagsalita, sasabihin ka, ikaw kasi, lagi kang tahimik eh. Kaya nangyari to dahil hindi ka nagsasalita. Or if not, Something like, dal mo. Yun nga eh, kung ano yung strength natin, even in our weakness, God is using that for us, like our difference. It doesn't mean na parang yun yung weakness. It can be a way na maging strength din ng isa. We should do
Ang kailangan natin approach is celebrate natin yung difference. Ganyan pala siya mag-react. Kasi ganito ako. Kunyari, kung hindi siya tahimik, o kung pareho kami madaldal, mahirap na yun talaga magka-clash kami. Pero kung isa tahimik, isa madaldal, In reality, guys, kung hindi kayo magkaayos talaga, if you have differences, I believe the game changer talaga is you pray together and grow in patience. Yeah. You just need to ask God talaga to help you to understand, to grant you the patience to really understand your partner. Sometimes, di ba, parang tinatanong mo sa Lord, ba't mo ginawa siyang maganda? Correct. Oo, di ba, ang ganda-ganda niya, kaya pinakasalan ko siya. ang beautiful talaga ng ginawa ni God. Magkaiba tayo. Si Adam saka si Eva, magkaiba sila because God created us different to complement one another, not to be an enemy for one another. Yeah, yeah. Hindi ganun eh. Hindi natin kailangan mag-give up just because ayoko na to kasi magkaiba kami ng opinion. Like for example, sa pagkain, magkaiba kami, no? Pero, I mean, dun sa reason na yun, kailangan maghiwala na tayo dahil magkaiba tayo. So, hindi po yun. So, the goal is to harmonize the differences. Yeah, so always remember growth happens over time. Yes. And then especially yung pagkipag-usap sa bawat isa, kailangan pagpracticean yan. Kaya nga guys, if you are kind of lost, let me encourage you with a verse in James chapter 1 verse 19. It says there everyone should be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Yes, kasi importante sa verse na yan na we need to listen first para maintindihan natin yung isa't isa. Huwag muna tayong, alam mo yon, pangungunahan. Kumbaga yun ang pinaka-importanteng skill siguro. Makinig muna tayo. Kumbaga i-study muna natin ang ating esposo para magkaintindihan tayo. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, paano ba kayo nagko-communicate? How do you understand each other? How do you adjust with one another? How do you communicate with each other? And if ever you offend one another, anong ginagawa nyo? We would like to hear from you. So please comment in the comment section kung ano po ang masasabi nyo. And then also, what did you learn from this? Maraming salamat sa pakikinig sa amin, sa Happy Spouse, Happy House. We hope this conversation natulungan po namin kayo na ma-embrace nyo ang inyong uniqueness. Whether maingay ka or tahimik ka, ang mahalaga is you know how to listen. Nakikinig ka. Oo, you need to love beyond that difference and learn together because of that difference. So may challenge tayo sa kanila, mahal. Sige, for you guys, take time to ask your spouse. Just ask, how do you feel most loved when we talk? Ano yung masasabi mo na appreciate Yeah. whenever you talk? And then just listen without judgment and respond with grace. If you think that this episode is helpful, please do follow us, Happy Spouse, Happy House na mga platforms, which is Instagram, Facebook, YouTube po namin, and share this with another couple who needs it. So, share nyo naman din ang mga natutunan nyo kasi gusto namin malaman kung ano ang natutunan nyo. Yeah, and by the way, FYI, let me ask you also this. If there's a way that we can teach you also on how to communicate, a live session or a Zoom session, will you be interested? Yes. O kung kayo ay interesado, type interested na lang sa comment section. So para malaman po namin. Yes. Again, maraming salamat. We are here, okay? To build strong relationship, One, family at a time. dahil kami ay naniniwala, bawat pamilya ay may Pag-asa.